Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tila bagang pagbabagong tono ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang pinakamalaking political agenda. Ito po yung Chacha. Parang lumalabas na ano, hindi nyo na masyadong ituloy o yung white flag na, surrender na, ayoko na yan, something like that. Dito po sa headlines ng Philippine Star ngayon, title is Speaker Changes Tune on Chacha, Backs Foreign Long-Term Lease. So, iba na ang sinasabi ng speaker ngayon. Nung una, talagang gusto nilang isulong yung economic charter change. Kaya napakabilis nilang ipinasa sa Kongreso yung resolution of both houses number 7. Pasado kagad, pinorward sa Senado para aprobahan ng Senado. Yung kanilang version naman na resolution of both houses number 6. Para sa ganon, yun na, plebisito na. By next year na midterm election, mismo ang Pangulo nag-announce na gusto niya magkakaroon na ng plebisito isabay ang midterm election. So, ganun po ang game plan nila nung una. Bago nag-break ang Kongreso at Senado, ang mga deputy house speakers, mga lieutenants ni Speaker Martin Romualdez palaging nagsasalita na dapat sa Senado i-prioritize nila, i-apura nila ang pag-approve sa charter change. Kaya lang nakakapagtaka, no? Biglang tumahimik si Speaker Martin Romualdez. Lalo na itong alam naman natin na lam na ng lahat, lam na lam. Ang isang dahilan bakit napatalsik si Senator Zubiri na Senate President ay dahil hindi niya sinusunod ng powers that be. Yung utos na apurahin ang approval ng Chacha, hindi niya nagawa. Kaya pinatalsik siya. Ngayon, bagong leadership, Senate President Escudero, nakakapagtaka na nag-meeting na silang dalawa. I think 2 weeks ago, nag-meet na. Hindi man lang in-open up, hindi pinalo up ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang counterpart na kumusta na ang Chacha. So, yun ba sign na surrender na? Hindi niya na ipupus ang Chacha? Ito na po, nagsalita na po ang speaker. Susuporta niya ang initiative ng Senado, specifically Senator Escudero, yung batas na Foreign Investors Long-Term Lease Law. Yun ang initiative ng Senado. Kabaliktad ito sa resolution of both houses number 7 na inaprobahan ng Kamara na nagtanggalin na yung restriction ng foreign ownership, yung kung natuloy ang Chacha na gustong mangyari ng mga kongresista, ang mga dayuhan para ma-entice sila na mamuhunan sa ating bansa, 100% ownership, makakabili sila ng lupa at yung lupa na yon, pagmamay-ari nila, yung negosyong ipapatayo, 100% silang magmamay-ari para maraming mamuhunan na dayuhan sa bansa. Kaya lang maraming umaangal doon, yung 100% ownership ng mga dayuhan. Kaya daming nagreklamo, isa na yan, maisog rallies. Ang main purpose ng mga maisog rally is
protektahan ang konstitusyon kasi yung charter change na gustong mangyari ng mga kongresista is paglapastangan sa konstitusyon. So marami pang umaangal. So ngayon, na-realize siguro ng Malacanang, na-realize ni Speaker Martin Romualdez na walang kapag-asang maipasa yung charter change nila. Kasi yung charter change na yun, maraming nagsasabi na patibong lang yun. Isa nito yung very credible na political analyst, si Professor Ronald Llamas, na ang talagang gusto nilang mangyari sa charter change is political amendments. Babaguhin ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary. Kasi may nag-aambisyon na maging prime minister para ang kanilang panunungkulan, Marcos, Araneta, Romualdez clan, hanggang 2034, yan, parliamentary ang gusto nila. Kaya lang, wala na. Hindi sila makalusot. So, salamat sa mga maisog rallies, salamat sa mga kumukontra, Roman Catholic bishops, kumontra, Protestants, Iglesia ni Cristo, all sectors of society kumukontra dito sa charter change na ito. Kaya wala na ito. So, this is a good development kasi gusto nang suportahan ni Speaker Martin Romualdez yung instead na ang lupa sa Pilipinas bibilhin ng mga dayuhan, hindi, abangan na lang. Long-term lease law. So, sabi ng speaker, pwedeng gayahin daw natin ang Vietnam. Kasi sa Vietnam, ganito ang style nila. Abang lang ng matagal. So, dito itong long-term lease law na sinasabi is unang kontrata is 50 years abang. After that, it can be renewed another 40 years. So, 90 years na gagamitin ng isang investor yung lupa, ay di marami na silang magagawa doon. Kaya pala, ang Vietnam, napakabilis po ang pag-asenso ng Vietnam. Na-overtaken na tayong dito sa Pilipinas. 1970s, nagkagulo ang Vietnam. Talagang devastated sila. Tayo naman, after World War II, wala na, nakabangon na tayo. Second richest country tayo sa East Asia noong panahon yun. We are next to Japan. Kaya lang, anong nangyari sa atin? After na nawala yung Marcos Senior administration, sumunod Cory, wala na, pabulusok na po ang Pilipinas. Nakakapang hinayang. Noong una, tayong mga Pilipino ang amo, ang mga kapitbansa nating mga ASEAN countries, sila ang pumupunta dito na maging domestic helper. Sila ang katulong. Pilipino ang amo nung una. Ngayon, baliktad. Tayo na ang domestic helper. So, what happened? So, Vietnam ngayon, napaka-prosperous, na-overtaken tayo in terms of development. Dahil dito, maganda yung ginawa nila. Hindi nila ibinenta ang lupa, paabang lang. Kaya ito, good work po. Itong initiative ni Senator Escudero na batas, long-term lease law. So, ito daw ang susuportahan ng Kamara. Pwede. So, good news. Kung ganun, isinentabi na ang tsa-tsa. Yung objective ng maisog rallies na
pigilin ang charter change, parang nagbubunga na ng ano, nagbubunga na ng ito na dahil hindi na nila itutuloy ang tiyatya. Kailan narinig ko, sabi ng isang political analyst, yun nga si Professor Ronald Llamas, susubukan pa daw nila one last time. Maybe itong 19th Congress, wala na yan, surrender na. Ay, baka siguro, strategy lang ito na laylo sila. But next Congress, lalo na kung maraming manalo na senador, kasi sabihin na lang natin, ang mga congressman, ang speaker pa rin si Romualdez kasi tatakbo siyang congressman sa lugar nila. Siguro walang mananalo sa kanya doon. So pag open ng next Congress, siya pa rin ang Speaker of the House. So kontrolado nila ang Congress. So ang target nila ngayon is makapanalo ng maraming senador para pag i-push nila, ulitin nila ang tiyatya, baka sakaling makalusot na ang kanilang tiyatya na mag-perpetuate kanila sa kanila in power para hanggang beyond 2034 silang mamuno. Kaya importante itong 2025 midterm election, suportahan po natin ang mga senador na i-endorse ni VP Sara. Ako, hindi na ako boboto sa ibang ticket. Ticket lang ni VP Sara ang pamilya ko, kampanya ko para mapigilan natin itong plano nila na tiyatya. Meantime, ito, strategy lang ni Speaker kasi wala na siyang magawa, hindi na maipasa ang kanilang tiyatya. Ayun na, white flag na, surrender. So, talunan. Sorry, ganyan talaga ang labanan sa politika.